day mga ka-Protic. For today's video, pag-usapan naman natin ngayon yung features ng geo mapping. So, before we start, ano nga ba yung geo mapping? Okay. So, sa geo mapping, ang pinaka-goal niya is madali nating ma-locate yung subscribers natin, ma-locate yung mga knockboxes, at makapag-tag tayo ng mga ports. For example, may mga devices doon, may mga ports yun. So, pwede natin ilagay doon, for example, si subscriber A. Doon siya nakasaksak, subscriber B doon siya nakasaksak. So, ayun, so basically for network, network topology, mas madali nating makikita yung network natin. So, okay, let's start. So, testingin natin kung paano ba siya ginagamit. So, let's start with sa subscriber muna. So, dito meron tayong search bar, search subscriber or custom pin. So, una, meron tayong subscriber. For example, search ko si subscriber 1, test 1. Okay, click ko lang to. Pagka-click, may lalabas dyan, tap to map to set test 1's location. So, saan ba for example, si test 1 dito yung bahay niya. So, click natin. Ayan, magpipin na dyan yung location ng test 1. So, ni test 1. Okay? So, sabihin natin test 2, dalawa. So, sabihin natin nandito naman. Okay. So, meron din tayong color coding dito. So, si test 1, which is naka-red siya, ibig sabihin may past due bill siya. So, ma-verify natin yan dito sa view bill. Then, ayan. So, June 15. Since June 14, si test 2, test 1. Okay? Sorry. So, si test 1, meron siyang bill ng June 7. So, past due na siya ng 7 days. So, kaya nagpula na siya. Okay, so, kaya si test 2 is nakadilaw, ibig sabihin may paparating pa lang siyang bill. Paparating due. So, ibig sabihin bukas yun kasi June 14 today. Okay? Mas pag nag-green na yan, ibig sabihin, wala pa siyang upcoming na bill. So, try natin. For example, si test 2, yung collector niya is sisingilin si test 2, ay si test 1 na lang kasi due na siya. Sabihin natin sa cellphone ni test 2, yung collector niya may cellphone, i-access si geo mapping. Pwede niya na rin i-feed dito sa geo mapping. So, click niya lang tong view bill. Then, mark as paid. So, dito sa mark as paid, parang sa billing siya. Pwedeng custom. May mga customer tayo na minsan, nagbabayad partial lang muna. Sabihin natin 500. So, may babalance pa siya na 300 next billing. Pwede rin yun. So, ayan. Sabihin natin, sa kanya yan, custom. Pero dito naman tayo sa exact. Nagbayad siya ng exact amount. Confirm. Ayan. So, ibig sabihin, nag-paid na siya. Tapos, pwede niya na rin i-print yung receipt dito sa page. Okay. Para hindi na siya pupunta pa doon sa billing, isa-search yung name, tapos pipay niya. So, dito sa geomapping, nilagay ko na rin yung billing. So, mas madali para sa mga collector natin. So, ayun, pagka na-pay niya na yan, close niya lang yan. So, tapos na siya dito. Makikita niya sa map, ay, tapos na ako dito kasi naka-green na. So, pupunta na siya doon sa susunod na collector, ay na collection, which is si test 2. Sabi natin, magbabayad na rin to. Click lang niya yan. So, test 2, view bill, mark as paid, nagbayad din ng exact amount, confirm. Ayan, so nag-paid na siya. Ayan. So, kung gusto naman kahit magbayad pa ulit para next month, pwede rin. Pwede si collector na ipindutin tong generate next billing. So, pag pinindot niya yan, ayan, ito na yung susunod na billing. Okay. Pwede niya nang i-mark as paid. Ayan. So, kung makikita mo is nag-green si test 1 nung pinaid na siya. Ito, dilaw kasi, nag-generate tayo ng bill. So, meron siyang unpaid na, okay. Then, dito sa pwede, meron din tayong start button, change pin. Pwede natin, for example, papalitan natin yung location niya. Let's change pin. Click natin dito siya lilipat. Ayan, nagpalit na yung location ni client. So, pwede rin tayo mag-delete. Pwede natin i-close. Itong lang, detail panel niya. Okay, dito sa geomapping, meron din tayong terrain na pwede kong pilihan. Pwedeng satellite, pwedeng terrain. Ayun. So, depende na sa inyo kung ano yung mas madaling gamitin ni collector o installer nyo. So, next naman is custom pin. So, dito sa custom pin, usually ginagamit siya for, sabihin natin, location ng substation natin. Kasi may mga devices tayong nilalagay sa substation, di ba? For example, network switch, fiber switch, or knockbox, pwede rin ganun. Try natin. So, custom pin, once na-click mo si custom pin, sabihin natin, nandito located si substation A. Okay, substation A. Okay, pwede mo lagyan ng address, contact. So, optional lang naman yan. Save pin. Okay, once na na-save mo na, click mo siya, and then ito yung details niya. Then, dito sa details, pwede kang mag-add ng device. So, sabihin natin, meron akong network switch dito na, sabihin natin, TP-Link yung name niya. TP-Link 8 ports. 8 ports. So, ilan yung ports na available dito sa switch na to. Okay, so 8 yung nilagay ko. Nag-generate siya ng 8 ports. Okay, pwede tayo mag-link ng subscriber dito. Sabihin natin, si test 1 is dito nakasaksak. Test 1. Ayan. So, ibig sabihin, nakatag na siya as dito nakasaksak sa port 1 si test 1. Then si test 2 is dito naman sa 6. Ayan. As add device mo lang. Ayun. Ayan, nag-add na siya TP-Link 8 port. So, yan. Nakita mo dyan,
ito nakasaksak siya sa port 1 tapos port 6. So pag kinilik ko 'to, ayun automatic na napupunta siya doon sa link kung saan nakalink yung location ng test 2. Ayan. Sabihin natin meron pa tayo isang main. Sabihin natin yung main is nandito, substation, main, sub. Ayan. Tapos meron ditong MediaCon na lang. MediaCon. Ayan, media converter. Converter. Then, so, isa lang naman yung port niya. Diba? So, ayan. Iyan na natin si substation A. Okay, substation A nakalink. Ayan. So, meron tayong MediaCon dito na dito nakasaksak si substation A. So, pag click natin, mapupunta siya doon sa substation A. Okay. So, for example naman sa napbox. So, for example, meron kang napbox dito. Add custom pin ulit. Napbox, sabihin natin. Napbox 1. Napbox 1, save pin. Sabihin natin, ito yung mother nap mo. Mother nap. Sabihin natin, 1/4 siya. Splitter. Fiber splitter 1/4. Mother nap. Then, 4 ports. Okay. So, add device lang natin. Okay, tapos meron kang 4 na napbox. So, natin, napbox 1, 01. Tapos dito naman yung napbox 1. Napbox 102. Okay. So, ito yung mother nap natin. Click mo lang yan. Edit. Si napbox 101 dito nakakonect. Napbox 101. Tapos sa napbox 102 dito siya nakakonect. So, save changes. Ayun, nakikita na natin yung link niya. So, pag click ko to, ayun. Ito yung mother nap. Device, mother nap. Ayan, madali natin silang matitrace. Yung mga location ng mga devices, subscriber natin. So, ayun, hope nakatulong po itong ating video. If may question kayo about sa geomapping or sa Project Manager, you can contact me sa aking Facebook page, Rafael Martin Mariano. Medyo mahaba lang. And, ayun, pag-usapan natin kung ano yung mga suggestion nyo, feedback, or about sa my Project Manager na system natin, kung ano mga masasuggest nyo, pwede rin po PM nyo sa akin. And salamat sa panonood ng video and see you on my next video po. Yan, thank you and God bless you po.